sasagutin po ng Kongreso at ng Committee on Justice sa oras na kanilang matanggap ang order ng Korte ng Supreme Court na sila ay pinagkukomento o pinasasagot doon sa petisyon ng kampo ni Sara Duterte na humihiling ng temporary restraining order at ipinapatigil ang Committee on Justice sa proseso ng impeachment laban sa Vice President. Ayon kay Speaker D at Justice Committee Chairman Luistro, yan ay kanilang susundin. Pero pansamantala na habang sinasagot at pinatutupad yung order ng Korte, tuloy na tuloy po ang pagdinig sa Tuesday, April 14 at tatalakayin ang mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Dahil wala ngang temporary restraining order, hindi ipinapatigil ng Supreme Court ang proseso sa Kongreso sa kasalukuyan. So, dun po sa pagtugon, after nilang ma-receive ang order ng court, 10 days yan, 10 araw yan. So, kung halimbawa ay ma-receive ngayong araw na ito, bibilang ng 10 araw at yung sa loob ng 10 araw sasagutin nila. So, ibig sabihin, hindi maaapektuhan doon sa 10 days yung April 14 na yan po ay mangyayari na sa next week, araw ng Tuesday. Ayun po yun. Okay? At yung ginawang yan ng Korte Suprema, yan ay ikinatuwa ng Kongreso, siyempre, Committee on Justice, mga complainant, at mga mamamayan na gustong malaman ang katotohanan. Kasi dun sa impeachment sa Kongreso at pag umabot sa Senado, diyan natin malalaman kung paano sagutin, paano idepensa ng kampo ni Sara ang mga alegasyon, pagbibintang na merong betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanya dahil sa di umani korupsyon, maling paggamit ng pera at pang-aabuso sa kapangyarihan bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng bansa. Iyon po yun. Kailangan talagang sagutin yun. Alam nating maraming dahilan, maraming pamamaraan para iwasan nila. Pero dahil sa wala hong kautosang itigil mula sa Supreme Court, kaya tuloy-tuloy ang Committee on Justice. Ayan ang mangyayari. Pero siyempre, yan pong galaw na yan ng Korte Suprema, hindi yan katanggap-tanggap o ayaw siguro tanggapin ng kampo ni Sara Duterte at kanyang mga supporters. Pero wala silang magagawa. Kahit si Sara Duterte, walang magagawa dyan. Kaya nga, hihintayin pa ng Korte Suprema yung komento o sagot ng Kongreso at ng Committee on Justice, pati yung mga complainant, doon sa bago talakayin yung usapin ng petisyon nung kay Sara, ng kanyang abogado. Yung petitioner at yung complainant, yun po ang pagbabasihan, yung dokumento at kanilang argumento, ang pagbabasihan ng Supreme Court kung ano ang kanilang magiging desisyon. Naaayon ba sa batas ng impeachment o hindi? Naaayon ba sa kapangyarihan ng ginagawa ng Committee on Justice o hindi? Supreme Court lang po ang pwedeng mag-decide nun base sa mga argumento, dokumento ng magkabilang panig. Yan po ang tamang proseso. Kung sinasabi nila na Supreme Court ay magiging bias dyan, hindi po. Hindi ganun. Malalim ang pinanguhugutan ng Supreme Court, Justices at Chief Justice. Hindi yan sa politika, hindi yan palakasan, hindi ho yan body-body. Sila ay laging nakatingin sa dokumento. Kasi maingat sila doon. Pagka kasi hindi sila naging maingat, sila rin ang masisira at masisira ang ating bansa. Ang pinapangalagaan po ng Korte Suprema ay ang demokrasya ng ating bansa at ang ating saligang batas. Kaya kahit sino pag lumabag dyan, hindi papayagan ng Korte Suprema. Kahit sino pag may umabuso, hindi papayagan. Kaya nga ang policy ngayon, anuman ang desisyon ng Supreme Court, pabor man o hindi sa atin o sa inyo, dapat niyong tanggapin at irespeto. Kasi sila yung the higher court of the land. Hindi yung katulad ng Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeal,
o kaya Ombudsman, o kaya Justice Department, or Sandigang Bayan. Hindi po yan katulad ng Korte Suprema. Sila yung pinaka-final. Sa kanila ang pinali ng lahat ng mga desisyon kapag ka mayroong umaapila, may nagpipetisyon o kung ano man sa kahit anong sektor. Hindi sila namimili ng kahit na sino magpetisyon, mag-request, magtanong, sinasagot nila yan base sa dokumento at batas. Yan ang Supreme Court ng Pilipinas. Huwag kayong maniwala na ang mga nandyan ay appointed ni Duterte, maka-Duterte sila. Speculation yan. Hindi ako naniniwala dyan. Okay? Marangal sila dahil ang kanilang pangalan at ang buong bansa ay nakataya sa katatagan, timbangan ng katarungan ng kataas-taasang hukuman. Yun po yun. Okay? Huwag kayong maniwala na sabihin natin, majority o halos lahat yan ay in-appoint ni Duterte. Hindi yun magiging basihan para paboran si Sara. Maniwala kayo. Dokumento, ebidensya ang pagbabasihan dyan. Ngayon, sasabihin nila na o baka magbago ang Supreme Court kasi by November yata ay magre-retiro na yung Chief Justice. At ang magtatalaga na siyempre ang nakaupong Pangulo, si Pangulong Marcos, siya ang maglalagay dyan. Baka sabihin nyo kakampi ni Marcos, hindi rin po ganun. Maniwala kayo, itanong nyo sa kahit na sino, lalo na mga abogado. Hindi yan maniniwala sa inyo sasabihin na yung magbayas ang Supreme Court, hindi po. Kasi yan ang lahat ng abogado ay officer of the court. Lahat sila under ng Supreme Court. Kaya nga pag mayroong abogadong pasaway, Supreme Court ang nagdidisbar, ang nagtatanggal ng kanilang lisensya sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar of the Philippines. Pag inimbestigahan ng IBP pasaway itong abogadong ito, umaabuso ito, pag inirekomenda ng IBP sa Supreme Court na mayroong ground para sa disbarment, mabilis na ginagawa yan. At yan ho nangyayari. Sa disbarment issue, hindi lang Supreme Court ang may boses dyan. Yung IBP, tinatanong dyan, kinukonsulta dyan. Kaya kapag ka na-disbar ka, walang personalan yan. Base yan sa iyong ginawa. Base sa iyong paglabag sa batas. Kaya lahat ng abogado dapat may respeto sa Korte Suprema. Kasi sila ay officer of the court. Ayan, parang sundalo. Pag sundalo ka, rumespeto ka sa Chief of Staff, Defense Secretary at Commander-in-Chief si Pangulong Marcos. Pag hindi ka respeto dyan, umalis ka na sa organization. Ganon din ang mga kapulisan. Pag pulis ka, kahit anong ranggo mo, respeto mo yung PNP Chief, DILG Secretary at Pangulong Marcos. Silang opisyal na under mo yan o under ka yan. Tao ka lang nila. Di ba? Maliban sa katapatan mo sa batas at sa gobyerno, dapat meron kang loyalty sa chain of command or sa mga officials. Ganon din yung abogado. Talagang yan ay susunod kung ano ho ang desisyon ng Korte Suprema. Kung hindi, delikado ka. Alam kong alam yan nila ng mga abogado siyempre. Pero yung mga hindi abogado, maraming mga Pilipinong ganyan, marami naman tayong ganyan, aba hindi. Alam natin kung ano ang totoo, limitasyon at hangganan ng ating mga ginagawa.